Ang hirap mamuhay sa mundong ilalim. Hindi ito ang tinatamasang buhay ni Emily para sa kanyang dalawang anak na sina Eliza at Elica. 2 taon ang pagitan ng dalawa. Si Eliza ay nasa 10 taong gulang na at si Elica naman ay 12 taong gulang. Gustuin man ni Emily na pag-aralin ng kanyang mga anak, ngunit hindi kaya ng kinikita niyang pera sa pagbabasura at pangangalakal. Si Emily ay iniwan ng kanyang asawa at sumama sa ibang babae. Dahil sa hirap ng buhay at walang pinag-aralan sa Emily, ay iniwan siya nito. Wala nang magulang sa Emily at wala rin siyang kapatid dahil nag-iisang anak lamang siya ng kanyang ama at ina. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, ay wala na siyang ibang maaasahan kung hindi ang kanyang sarili na lamang. Nakilala niya nga ang dati niyang asawa, ngunit hindi naman naging maganda ang buhay niya rito. Mas lalo pa siyang naghirap dahil doon. Mas maganda nga siguro na iwanan na lamang siya ng lalaking iyon dahil magkakandakuba siya kapag nagpatuloy pa ang relasyon nilang dalawa. Mas mabuti na rin sa kanya napunta ang dalawang anak dahil mas maaalagaan niya ito ng mabuti. Kahit na ganoon ang buhay nila, ay hindi pa rin napapabayaan ni Emily ang kanyang mga anak. Kahit sa tabing kalsada na sila natutulog, ay hindi nagrereklamo ang dalawang bata. Masaya naman si Emily doon. Pero masakit pa rin para sa kanya na makita ang dalawang bata na matulog sa kalye. Walang malambot na kama, walang masarap na pagkain, walang magandang damit at gamit. Sobrang sakit nito para kay Emily na makitang nahihirapan ang kanyang mga anak. Hindi naman niya ginusto ang maging mahirap at walang pinag-aralan. Dahil noong dalaga pa lamang siya, ay mas pinili niya na maghanap ng trabaho para makatulong sa kanyang mga magulang. Ginusto na Emily na makatulong sa pamilya bago ang kanyang sarili. Pinagsisisihan man na Emily na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero ni kailanman ay hindi niya pinagsisisihan na tinulungan niya ang kanyang mga magulang kaysa sa kanyang sarili. Inayos na ni Emily ang karton na pagtutulugan ng kanyang mga anak at natulog na rin ang kanyang mga anak pagkatapos niyang ayusin ang higaan. Nakaupo lamang si Emily kapag natutulog dahil ang karton na sa pinila ay sapat lamang para sa dalawang bata. Hindi rin kumain si Emily dahil inilaan niya ang pagkain na binili niya para sa dalawang bata. Yun lang kasi ang nakayanan ng kanyang pera. Mabuting ina itong si Emily. Sadyang hindi lang talaga naging mabuti sa kanya ang tadhana. Laging ipinagdarasal na Emily na sana ay isang araw ay umayon rin sa kanya ang panahon. Sana sa isang katulad niyang mahirap at walang bahay na matitirhan ay magbago ang estilo ng pamumuhay. Sana magkaroon sila ng mga bagay na dati niyang pinapangarap, ngunit sadyang malabo yata niyang makamit iyon. Napakaraming kagaya nila na gumaganda ang buhay. Ano kaya ang sikreto ng iba? Isang araw ay kinausap sa Emily ng isang babae kung gusto raw ba ni Emily na gumanda ang buhay niya. Kaso ang kapalit ay ibebenta niya ang kanyang sarili. Mabilis namang umayaw si Emily sa inaalok ng babae. Kahit mahirap ang buhay nila, ay hindi sumasagi sa isipan na Emily na ibenta ang kanyang katawan at kaluluwa. Mahal niya ang kanyang sarili at pati na rin ang kanyang mga anak, kahit hindi siya gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Ayaw niyang kumain ng kanyang anak galing sa perang sinasahod niya dahil sa ganoong trabaho. May paninindigan pa rin siya sa buhay. Kaya siguro maraming katulad niya na mahirap ang umaasenso dahil nga ganoon ang trabahong kanilang tinatahak. Hindi man nakapag-aral sa Emily, ay alam naman niya ang tama at mali. Alam niyang mali ang ganoong trabaho, kahit hindi niya gagawin ang bagay na iyon. Tama ang kanyang naging desisyon na huwag ibenta ang kanyang sarili kung kani-kanino lang. Mas pinili na lamang ni Emily na mga lakal ng basura kaysa pagdaanan ng araw-araw na paghihirap sa kamay ng mga lalaking gagamitin ng kanyang katawan. Kahit sa kalsada sila natutulog, ay hindi mo masasabi na sila ay isang pulubi dahil maayos pa rin naman ang pananamit nila. Hindi sila madungis gaya ng mga pulubi na nasa tabing kalsada. Hindi hinahayaan ni Emily na magmukhang marumi ang kanyang mga anak at pati na rin ang kanyang sarili. Sa totoo nga niyan, ay magaganda ang kutis nila na animoy may lahing mayaman. Ngunit malabo naman ang mangyari yon dahil wala naman sa pamilya niya ang mayaman. Isang araw, ay sinama ni Emily ang kanyang mga anak sa isang trabaho na kanyang hinahanap. Tumanggap sa Emily ng trabaho at siya ay naglalabada ng mga damit ng kanyang amo. Kahit walang ipinakita na diploma o mga papel sa Emily,
ay tinanggap pa rin siya dahil ang ganoong trabaho naman ay hindi na kailangan pang hanapan ng kahit na anong papeles. Kontento na si Emily sa ganoong trabaho kahit na isang araw sa isang linggo lamang ang pasok niya. Sapat na ang 500 na kanyang sasahurin roon at malaking tulong na rin iyon para sa dalawang bata. Nagtuloy-tuloy siya sa trabaho niya at mabait naman ang kanyang amo. Mabuti nga't napunda siya sa mabait na pamilya. Pauwi na ang mag-iina sa kanilang tinutulugan sa tabing kalsada at napahinto sila sa isang pamilihan. Nakita ng dalawang bata ang laruan at napatingin na lamang rin roon si Emily. Napangiti na lamang siya nang makita kung magkano ang laruan. Ang perang kanyang sinahod ay 500 piso lamang at ang laruan na nakita ng dalawa ay pumapatak na 1,000. Kaya sinabi na lamang ni Emily sa mga anak na sa susunod na lamang sila bibili ng laruan. Mabait at naiintindihan naman siya ng dalawang bata, kaya hindi na nila pinilit ang ina na ibili sila ng laruan na iyon. Nagpapasalamat si Emily sa buong may kapal dahil biniyayaan siya ng dalawang anak na maunawain at papagmahal sa kanilang magulang. Masaya si Emily dahil kahit mahirap lamang ang buhay nila, ay may dalawang anghel siya na kasama. Yon ang dalawang bata. Hindi man siya pinalad na magkaroon ng magandang buhay, ay biniyayaan naman siya ng mga magagandang bata. Sa totoo lang ay maganda rin kasi si Emily, kaya hindi nakakapagtaka na magkagusto sa kanya ang isang may-ari ng kumpanya na kanilang nadaanan nang sila ay papunta sa bahay ng amo niya na paglalaban niya ng damit. Nasiraan kasi ng sasakyan yung lalaking mayaman na iyon at hindi iyon kalayuan sa kumpanya nito. Saktong dumaan sina Emily, kit inayos niya ang kotse ng lalaki. May alam rin kasi sa Emily sa pag-aayos ng mga kotse dahil dati na rin siyang nag-aayos ng sasakyan noong siya ay dalaga pa lamang. Laking pasasalamat na lamang sa kanya ng lalaki na nagngangalang Lance. Mas matanda ito kay Emily na nasa 35 taong gulang na. Si Emily ay nasa 32 taong gulang pa lamang, ngunit makikita pa rin sa kanya ang kagandahan. Nalabat first sight yata ang lalaki kay Emily, ngunit nang nalaman niya na may dalawang anak na ito, ay bigla na lamang itong umatras. Nagpasalamat si Lance kay Emily at binigyan niya ng pera ang mag-iina at saka na umalis si Lance. Ngunit pilit man niyang kalimutan si Emily ay hindi niya magawa-gawa dahil ngayon lamang siya nakakita ng babae na kahit may anak na ay napakaganda pa rin at marunong pang mag-ayos ng sarang sasakyan. Hindi na nakapag-focus pa si Lance sa kanyang trabaho at may mga oras pa nga na naiisip niya ang mag-iina. At isang gabi nang pauwi na nga ang mag-iina, hindi naman kasi maiiwasan na dumaan sa kumpanya ni Lance dahil doon lamang ang tanging daanan papunta sa kalsada na tinutulugan nila Emily. Saktong papaalis na rin si Lance noon at palihim niyang sinundan ng mag-iina. Labis na nagulat na lamang si Lance sa kanyang nakita. Ang mag-iina ay natutulog lamang sa tabing kalsada. Wala ba silang bahay na masisilungan? Tanong ni Lance sa kanyang sarili habang nasa kanyang sasakyan at nakamasid sa mag-iina. Biglang naawa si Lance doon at pinag-isipan pa muna ng binata kung tutulungan niya ba ang mga ito o hindi. Umalis muna si Lance sa lugar na iyon dahil bigla na lamang tumawag ang kanyang ina. Nagtuloy-tuloy ang palihim na pagsunod ni Lance kina Emily at minsan pa nga ay nahalata na iyon ni Emily. Ngunit ipinagwalang bahala na lamang niya iyon. Mas nag-focus sa Emily sa kanyang mga anak at kung papaano siya kikita ng pera para makabili ng pagkain. Sa kasamaang palad, may bagyong lalapit sa kanilang lugar, kaya namumroblema sa Emily kung saan muna sila makikisulong. At nang bumagsak na nga ang bagyo, ay wala silang nagawa kung hindi ang magpakabasa na lamang. Isinilong niya muna ang dalawang bata sa malapit na tindahan, ngunit hindi pa rin sapat iyon para may matulugan sila pansamantala, dahil mababasa at mababasa pa rin naman sila doon. Ang ginawa ni Emily ay sinalubong niya ang malakas na ulan ng gabing iyon upang maghanap ng mas malaking masisilungan para naman makapagpahinga ang kanyang mga anak. Kahit madilim at malamig, ay pinilit niyang kayanin para lamang makahanap ng matitirhan pansamantala. Nang makahanap na siya, ay pinalikan niya ang kanyang mga anak. May dala na sa Emily na maliit na payong para sa kanyang mga anak at dinala niya ang mga ito roon sa nahanap niyang lugar na matutulugan nilang mag-ina. Agad na naalala ni Lance sa Emily, kaya kahit hindi niya kaano-ano ang mag-ina, ay hinanap niya ang mga ito para matulungan. Dala ang kanyang kotse, ay hinagilap niya sila Emily, kung saan niya hinanap ang mag-ina.
Halos mawala na siya ng pag-asa dahil wala siyang mahanap na Emily. At nang babalik na sana siya sa kanyang kondo, ay agad niyang napansin ng isang babae na kamukha ni Emily. Nang nilapitan niyon ang kanyang kotse, ay naaninag niya ang mag-iina. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad siyang bumaba ng kotse niya. At hawak ang payong, ay nilapitan niya si Emily. Nagulat na lamang si Emily at ang dalawang bata sa nakikita nilang gwapong lalaki sa kanilang harapan. Nagtataka naman si Emily dahil bakit nasa harapan nila si Lance. Naaalala pa rin ni Emily ang lalaking ito. Hindi kayo makakapagpahinga rito ng maayos, kaya sa lugar ko muna kayo matulog. Nagulat naman si Emily sa sinabi ni Lance at naging masaya naman ang dalawang bata. Nang makita ng dalawang bata na seryoso ang kanilang ina, ay tinigil nila ang pagngiti. Hindi natin siya kakilala, kaya hindi tayo pwedeng sumama na lamang sa kanya. Yan ang sabi ni Emily sa dalawang anak. Wala akong masamang balak sa inyo kung yan ang iniisip mo. Sambit ni Lance. Kinukumbinsi ni Lance sila Emily na matulog muna sa kondo niya dahil papalakas na ng papalakas ang bagyo. At napansin rin ng dalawang bata na mainit si Emily at nanginginig na dahil sa lamig. Kaya sa uli ay napagdesisyonan na lamang ni Emily na sumama kay Lance. Mukhang lalagnatin pa ata itong si Emily. Kaya habang sakay sila ng kotse ni Lance, ay hininahan na niya ang aircon ng kotse para hindi lamigin ang mag-iina. Kahit basang-basa na ang mag-iina, ay hindi na yun pinansin pa ni Lance. Ang mahalaga sa kanya ay napapayag niya sina Emily. Nag-aalala lamang si Lance sa kanila dahil may bagyong paparating at wala silang matutulugan. Baka mapahamak lamang sila sa kalsada. Nang makarating na sila sa kondo, ay nalalayan sila ng mga staff roon at ipinunta sila sa condo unit ni Lance. Tumawag si Lance ng babae na makakatulong sa kanya para palitan ng damit si Emily dahil basang-basa ang mga ito. Nang mapalitan na ng damit si Emily, ay pinagpahinga muna ni Lance ang mag-ina. Nakapagpalit na rin ang dalawang bata ng damit na pantulog. Nagpabili si Lance ng mga damit na pambabae bago niya hanapin ang mag-ina. Habang naghahanda ng pagkain si Lance para sa mag-ina, ay lumapit sa kanya si Elika at sinabing sobrang init ng kanilang ina. Kaya minadali na ni Lance ang paghahanda ng pagkain nila at pinuntahan na ito sa Emily na nangangatog dahil sa sobrang lamig. Pinatay muna ni Lance ang aircon at pinuksan ang electric fan para kahit papaano ay mahanginan pa rin sa Emily. Pinunasan niya sa Emily at bumalik muli si Lance sa kusina para ihanda ang pagkain ng mga bata na nasa lamesa. Tinawag niya ang mga ito para kumain at bumalik siya sa kwarto kung saan ay natutulog si Emily. Pagkatapos, ay ginising niya ito para pakainin at makainom na ng gamot. Pagkatapos niyang mapakain sa Emily, ay nagulat na lamang siya dahil nagugas ng plato si Elika. Agad niya namang sinabihan ng bata na hindi dapat siya ang nagugas ng plato. Nagpasalamat na lamang si Elika roon at bumalik na sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang ina. Tumabi si Elika at Eliza sa kanilang ina at niyakap ito hanggang sa nakatulog na sila. Maya't maya naman ay nagigising si Lance at inoobserbahan ang kalagayan ni Emily. Nasa isang kwarto na muna sila natutulog. Si Lance ay nakahiga sa sopa at ang mag-iina naman ay mahimbing na natutulog sa kama. Bumaba na rin ang lagnat na Emily. Kaya't natulog na lamang rin si Lance hanggang sa magising na lamang siya at umaga na pala. Nang bumangon siya, ay nagulat at nawala ang mag-iina sa kama. Maayos ang unan at kumot. Napatanong ang binata dahil doon. Saan kaya sila nagpunta? Ang akala ni Lance ay tumakas ang mga ito. Ngunit paglabas niya sa silid, ay nakita niya ang mag-ina na nagtutulungan sa paggawa ng mga kain nila ng pang-umagahan. Sapat na ang kaalaman ni Emily sa gamit ni Lance sa kusina. Kaya nagamit niya ito ng tama at wala siyang nasira sa mga mamahaling gamit ng binata. Nagulat na lamang si Lance dahil hindi ito ang inaasahan niyang makikita niya paglabas ng silid. Akala niya kasi tinakasan na siya ng mga ito. Yun pala ay naghahanda lamang ng mga kain nila. Nang makita siya ni Eliza, ay magalang niya itong tinawag. Naagaw rin ang atensyon ni Emily kay Lance na pinagmamasdan siyang gawin ang kakainin nila mamaya. Napangiti na lamang si Lance doon dahil marami siyang iniisip nang makita niyang ipinaghahanda siya ng mag-iina ng kanilang kakainin pagsapit ng umaga. Pinati ng dalawang bata si Lance ng magandang umaga at agad nila itong pinaupo sa upuan.
Humingi naman ng tawad sa Emily dahil pinakialaman niya ang mga gamit ni Lance sa kusina. Hindi naman pinansin ni Lance iyon dahil agad na tinanong ni Lance kung maayos na ba ang kalagayan ni Emily. Dapat ay hindi raw siya kumikilos muna at baka mabinat raw siya. Agad namang sinabi ni Emily na, "Magaling kasi ang doktor ko kagabi, kaya't mabilis akong gumaling." Sambit nito, kaya't napangiti na lamang si Lance doon. At sa hindi malamang kadahilanan, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagsalo-salo sila sa pagkain na inahinda ni Emily. At ipinagtimpla rin ni Emily si Lance ng kape. Hindi pa rin umuupa ang bagyo kaya't mananatili pa rin sila Emily sa kondo ni Lance. Habang nanonood ang dalawang bata sa sala, ay kinausap ni Lance si Emily na kung papayag ba siya na dito na lamang sila tumira at wag na sa kalsada dahil labis na nag-aalala si Lance. Tinanong naman ni Emily kung bakit nag-aalala si Lance sa kanila at ang tanging sagot lamang ni Lance ay ayaw niya lang na mapahamak ang dalawang bata dahil galing na siya sa ganoong sitwasyon noong siya ay bata pa lamang. Galing rin sa hirap si Lance at dahil sa kasipagan ng kanyang magulang ay gumanda ang buhay nila at nagkaroon ng sariling kumpanya. Ang tanging dahilan din ni Lance ay ayaw niyang nahihirapan sa Emily. Ito ang malaking sikreto na hindi sinasabi ng binata kay Emily. Sabi pa ni Lance kay Emily na para sa mga anak mo ay kailangan nila ng maayos na matutulugan. Habang sinasabi yun ni Lance, ay nakatitig sa Emily sa dalawa niyang mga anak na tahimik lamang na nanonood sa sala. Para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ay pumayag na lamang siya doon na doon na muna sila titira basta sa isang kondisyon. Hayaan ni Lance na pagsilbihan siya ni Emily. Kapalit lang ng mga itinulong ng binata sa kanila. Ayaw naman pumayag ni Lance ngunit wala na rin siyang nagawa dahil nagpupumilit itong si Emily. Nawala na nga ang bagyo. Ngunit nanatili pa rin silang nakatira sa condo unit ni Lance. Si Emily na ang naglilinis ng buong unit at siya na rin ang nagluluto pati naglalaba ng mga damit nilang mag-iina at pati na rin ang damit nitong si Lance. Kahit ayaw ni Lance na gawin niyon ni Emily, ay wala nang iba pang nagawa si Lance dahil mapilit itong si Emily. Kapag walang trabaho si Lance, ay tinutulungan niya si Emily na maglinis ng condo unit. Para na nga silang masayang pamilya roon. Dahil pati ang dalawang bata ay masayang tumutulong kina Emily at Lance sa paglalaba at pati na rin sa paglilinis ng bahay. Nanonood rin sila ng magkakasama at madalas na nakakatulog ang dalawang bata sa panonood at nakasandal sa kanilang dalawa. Naiiwan silang gising at masayang nagkekwentuhan na akala mo ay tunay na mag-asawa. Ilang buwan na rin ang lumipas at inasikaso na ni Lance ang mga papeles ng dalawang bata para sila ay mag-aral sa paaralan. Ayaw mang pumayag ni Emily, ay wala naman na rin siyang magawa. Mabait kasi itong si Lance, at aminin man ni Emily o sa hindi, ay nahulog na ang loob niya sa binata. Ngunit hindi pa rin sila maaaring magsama dahil may anak itong si Emily at baka hindi siya tanggapin ng mga magulang ng binata. Sumapit na ang araw na kailangan ng pumasok ng mga bata sa paaralan. Magkasama sila ni Lance na initid ang dalawang bata sa paaralan at bumalik na sila sa condo unit. At kung minamalas ka nga naman, ay bumisita ang ina ni Lance doon at nakita niya sa Emily na kasama ang binata. Agad na nagtanong ang ina ni Lance doon kung kaano-ano niya sa Emily. Nang malaman niyang may anak ito, ay hindi na kaagad natanggap si Emily ng ina ni Lance dahil ipinagkasundo na si Lance sa isang mayaman na babae na nakilala ng magulang ng binata. Ito ay may pinag-aralan at walang anak. Nang dahil doon, ay isang araw habang nasa trabaho si Lance at naiwan ng mag-iina sa condo unit, ay iniligpit na nila ang mga gamit nila at aalis na sana nang bigla na lamang dumating si Lance. Hinarang niya ang mag-iina at hindi pinayagan na umalis. Nag-usap muna ang dalawa at nasabi ni Lance ang kanyang nararamdaman para kay Emily at kahit hindi sila pwede, ay hindi na nila napigilan pa ang isa't isa na magmahalan. Kapag wala ang dalawang bata dahil nasa paaralan ng mga ito, hindi maiwasan ng dalawa na may mangyari sa kanilang dalawa. At ang ginagawa ng mga nagmamahalan ay ginagawa nila Emily at Lance. Masaya ang dalawa dahil mahal nila ang isa't isa. Tanggap ni Lance si Emily kahit hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit may mga anak na ito at kahit isa lamang siyang hamak na mahirap, ay hindi yun naging hadlang para mahalin niya si Emily. Basta't mahal ni Lance ang isang tao, hindi siya tumitingin sa antas ng pamumuhay nito. Ganoon kabait itong si Lance. Lahat din gagawin niya para sa taong mahal niya.
Isang araw ay tinawag si Lance ng kanyang ina sa kanilang mansyon. Pinagbihis siya ng magandang damit at walang kaalam-alam si Lance sa pinaplano ng kanyang ina. Nagulat na lamang si Lance nang pagkarating niya sa kanilang mansyon na marami na palang tao. Lahat sila ay magagara ang mga suot. Nang dumating siya ay ngumiti sa kanya ang lahat ng mga bisita na naroon. Nagtataka na si Lance dahil ang alam niya ay may pag-uusapan lang sila ng kanyang ina. Nang malapit na siya sa garden kung saan sila mag-uusap ng kanyang ina, ay naaninig niya kaagad ang isang babae na naghihintay sa isang altar kasama ang pari. Biglang sumulpot ang kanyang ina at agad siyang hinila papalapit doon sa babaeng ipinagkasundo sa kanya. Tumigil si Lance sa paglalakad kaya't napatigil na lamang rin ang kanyang ina. Galit na tumitig sa kanya ang kanyang ina. Hindi inaasahan na gagawin niyon ng kanyang anak. Dati na itong plano ng kanyang ina, ang ipakasal siya sa mayamang babae upang mas maging matibay pa ang pundasyon ng kanilang kumpanya. Matagal nang tutol doon ang binata dahil di naman niya mahal ang babae at ipinipilit siyang ipakasal dito para lamang sa pera. Alam ng ina ni Lance na may ibang mahal ang kanyang anak, ngunit bakit niya pa rin ito ginagawa? Dahil ba mahirap lamang sa Emily at hindi niya tanggap ang babae para sa kanyang anak? Nahihiya ba sila kung sakali na makikasal si Lance kay Emily? Hindi ba galing rin sila dati sa hirap? Kagaya na lamang nila Emily na naghahangad na mapabuti ang buhay nila? Kagaya lang rin sila na Emily na galing sa hirap at hindi alam kung saan kukuha ng pera para sa pagkain. Bakit hindi nila balikan ang nakaraan nila? Yung walang-wala sila. Yung buhay na meron sila noon. Na isa lang rin silang mahirap kagaya ni Emily. Bakit hindi nila balikan kung saan sila nanggaling dati? Bakit ang taas masyado ng tingin nila sa kanilang mga sarili? Bakit napakababa ng tingin nila ngayon sa mga kagaya nila Emily? Porket ba mayaman sila, ay wala na silang pakialam sa mga mahirap na katulad ni Emily? Ganon ba kapag yumaman ang isang tao? Mahalaga sa iyo ang dalawang batang yon. Kaya't alam kong hindi mo hayaan na mapahamak ang dalawang bubit niya yon. Bulong ng kanyang ina na nakapagpataas ng balahibo niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang ugali ng kanyang ina dahil hindi naman siya ganito dati. Hinila pa rin si Lance ng kanyang ina kahit na ayaw ng binata at nang makalapit sila sa babae ay inumpisahan na nila ang kasal. Labag man sa kalooban ni Lance ito ay wala siyang magawa dahil baka may mamatay sa mga anak ni Emily na nasa paaralan ngayon. Nang maghalikan na ang dalawa ay saka naman dumating si Emily na nakadamit ng puti. Hindi rin alam ni Lance na pinapunta sa Emily ng kanyang ina. Ito ang plano ng ina ni Lance, ang masaksihan ni Emily na ikinasal si Lance sa ibang babae. Tumakbo si Emily papalabas ng mansyon at hinabol naman siya ni Lance, ngunit naharangan siya ng mga tauhan ng kanyang ina. Hindi na siya nakaalis pang muli sa mansyon. Habang nakaharap si Lance at ang bago nitong asawa sa mga bisita, ay natahimik na lamang ang binata. Nag-aalala siya para kay Emily at pati na rin sa mga anak nito. Napamahal na si Lance sa mga anak ni Emily at hindi niya hahayaan na mapahamak ang mga ito. Hindi naman niya ginusto na mangyari ito. Hindi niya ginusto na saktan si Emily. Sadyang wala lamang siyang ibang choice kung hindi ang sundin ng kanyang ina dahil ayaw niyang mapahamak ang dalawang bata. Habang nagkakasiyahan sila sa mansyon, ay siya namang ikibinaliktad ng sitwasyon ni Emily. Nang makarating siya sa condo unit, ay kinuha lang niya ang ibang gamit ng kanyang mga anak at pati na rin ang kanyang mga mahalagang gamit. Pagkatapos ay kaagad siyang umalis sa lugar na iyon. Kailangan niyang magmadali para hindi na siya maabutan pa ni Lance doon. Pinuntahan ni Emily ang kanyang mga anak para sunduin na at umalis na sa lugar na iyon at pumunta sa ibang lugar na hindi sila mahahanap nitong si Lance. Nagtanong sa kanya ang dalawang bata, ngunit hindi niya alam ang isasagot sa mga ito. Imbes na sa kalsada sila muling tumira, ay pumunta sila sa puntod ng kanyang mga magulang. Dahil ito ang lugar na hindi mapupuntahan ni Lance kung sakali man na hanapin sila nito. Ngunit malabong mangyari yon. Dahil ikinasal na si Lance sa ibang babae, at ang babaeng iyon ay napakayaman. Mas maganda sa kanya at nakapagtapos ng pag-aaral at mas gusto ng ina ni Lance. Hindi naman niya kasalanan na maging ganoon ang sitwasyon ng buhay niya at wala namang taong may gusto na maging mahirap. Mahirap lang talaga kapag ang isang mayaman at ang kagaya niyang kapuspalan ay pinagtagpo ng kapalaran, ngunit hindi naman sila maaaring magsama. Ilang araw na silang hinahanap ni Lance,
Ngunit hindi niya mahagilap ang mag-iina. Lahat ng posibleng puntahan nila Emily ay napuntahan na niya. Ngunit ni anino na Emily at ng dalawang bata ay wala siyang nakita. Hindi niya alam kung bakit sa sementeryo siya dinala ng kanyang mga paa. Hindi niya alam kung bakit doon siya pupunta. Wala naman siyang bibisitahin na kamag-anak niya doon. Lakad lang ng lakad sila sa sementeryo hanggang sa makasalubong niya ang dalawang bata. Ito ay ang mga anak ni Emily. Nang makita siya ng mga ito, ay agad siyang niyakap ng mga ito. Labis na napuluha si Lance dahil doon, sapagkat na-miss na niya ang mga batang ito. Tinanong ni Lance kung nasaan sa Emily, at itinuro ng mga bata kung nasaan ang kanilang ina. Sa Emily ay naglilinis ng puntod ng kanyang ama at ina. Inutusan lamang ang dalawang bata upang bumili ng sabon, ngunit nakasalubong nila ang binata. Magsasalita na sana si Emily nang makita niya kung sino ang kasama ng mga anak niya. Nagulat na lamang siya sa nakita at hindi kaagad nakagalaw nang yakapin siya ni Lance. Kinuwento ni Lance ang buong pangyayari kay Emily at sinabi na wala namang bisa ang kasal na iyon dahil hindi naman talaga niya mahal yung babaeng ipinagkasundo sa kanya ng kanyang ina. Inasikaso rin ng abogado ni Lance bago sila ikasal na hindi legal ang marriage certificate nila. Kung matalino ang ina ni Lance, ay mas matalino naman siya rito. Alam na niya ang plano ng kanyang ina. At inaasahan na rin na madadamay sa Emily at ang dalawang anak nito kapag hindi siya pumayag na magpakasal sa babaeng iyon. Kaya't gumawa siya ng unang hakbang para gawing peke ang lahat. Ang mga dokumento ay peke lahat at walang katotohanan na ikinasal nga sila sa babaeng iyon. Nang malaman niyon ng kanyang ina, ay labis itong nagalit sa ginagawa ng kanyang sariling anak. Hindi na papayag si Lance na diktahan siya ng kanyang ina. Kahit na mahal niya ang sarili niyang ina, ay hindi siya sang-ayon sa pansariling kagustuhan nito. Hindi niya hahayaan na basta na lamang niyang pabayaan ang mag-iina. Dahil ang turing niya sa dalawang bata ay parang kanyang sariling mga anak. Dahil mahal na mahal niya ito sa Emily. Kaya sa Emily lang ang babaeng gusto niyang pakasalan at maging ina ng kanyang mga magiging anak. Lumipas ang 1 taon at nangako si Lance at Emily sa harapan ng altar na magsasama sila sa habang buhay. Nakamatayan na lamang ang tanging makapaghihiwalay sa kanila. Nangyari ang totoong kasal sa totoong nagmamahalan na sila Emily at Lance. Sila naman talaga ang dapat na ikasal at hindi sa ibang babae. Humingi ng tawad ang ina ni Lance sa kanya at pati na rin kay Emily. Tao lang naman sila kaya pinatawad rin nila ang matanda. Ina pa rin siya ni Lance at kahit anong kasalanan ang ginawa nito sa anak, ay mananatili pa rin siyang ina ng binata. Alam naman niya na nagbago na ang kanyang ina. Unti-unti natanggap na rin niya sa Emily at pati na rin ang mga anak nito. Lalo na nang magkaroon na ng apo kay Emily at Lance dahil buntis si Emily at ito ay lalaki. At ito ang kanilang bunso. Hindi na binago ang apelido ng dalawang bata dahil nare-respeto pa rin ni Lance ang totoong ama ng dalawang bata. Iniwan man sila ng mga ito, ay hindi nila aalisin ang karapatan ng ama sa anak dahil siya pa rin naman ang totoong ama ng dalawang bata. Nanganak na sa Emily at namuhay sila ng mapayapa. Ang pinapangarap lang noon ni Emily para sa kanyang mga anak ay nagkatotoo na. Kung dati ay natutulog lamang sila sa tabi ng kalye, ngunit ngayon ay maganda na ang kanilang hinigaan at may sarili-sarili na silang mga kwarto at malambot pa ang kama. Hindi pera ang rason kaya nagpakasal si Emily kay Lance. Nagpakasal si Emily sa binata dahil sa pagmamahal niya rito at hindi dahil sa pera ni Lance. Hindi pera ang dahilan para mahalin mo ang isang tao. Nakita ni Emily kay Lance ang totoong siya na tinanggap ng buong buo silang mag-iina. Pinaramdam ni Lance na mahal niya sa Emily at mas lalo pang minahal dahil sa dalawang bata. Ang daming nangyari sa buhay ni Emily at ng kanyang mga anak. Lahat ng hirap niya ay napalitan ng magandang pangyayari. Pinapangarap lang niya ito noon. Ngunit ngayon ay para na siyang nananaginip ng gising. Nagpapasalamat siya dahil nakilala niya si Lance. Nakilala nila ang isa't isa. Buti nga at nasiraan ng kotse itong si Lance noon. Dahil kung hindi nangyari yon, ay hindi sila magkikitang dalawa. Hindi nila mararamdaman ang matamis nilang pagmamahalan. Sumapit ang kaarawan ni Elijah at sa hindi inaasahan, ay pumunta ang kanilang ama. Alam nito kung nasaan na ang kanyang mga anak dahil ang kasal nila Emily at Lance ay binalita sa buong lugar nila. Kaya't malabong hindi nabalitaan niyon ng dati niyang asawa. Nagulat na lamang si Emily doon
dahil sa ilang taon silang iniwan ng lalaking iyon at ngayon na lamang ito nagpakita sa kanila. Marami ring nagbago sa lalaki at mayaman na rin ito kung pumorma. Aminin ni Emily na matikas na ang pangangatawan nito kumpara noon. Ang masasabi rin ni Emily ay masaya na ito kasama ang bagong asawa. Ganon rin naman sa Emily kay Lance. Masaya na sila sa kanilang bagong pamilya. Nagkapatawaran naman ang dating mag-asawa at pinatawad na rin naman siya ng kanyang mga anak. Nangako rin ito na palaging bibisitahin ng dalawang bata. Wala namang problema iyon kay Emily at pati na rin kay Lance dahil may karapatan ito sa dalawang bata. Kahit gaano pa ang ginawang kasalanan ng isang tao, kailangan natin silang patawarin, lalo na kung natuto at nagbago na sila sa kanilang pagkakamali. Yun lang naman talaga ang mahalaga, ang malaman mo sa sarili mo na may nagawa kang pagkakamali na pinagsisisihan mo na ngayon. Nakakabilib ang ginawa ni Emily. Nanindigan siya hanggang sa dulo. Yung dating natutulog lamang sa kalye ay meron na ngayong magandang bahay. Hindi naman masama ang mangarap. Katulad na lamang nitong sa Emily. Pinangarap niya ang magarang buhay. Kaya ito siya ngayon. Maganda na ang pamumuhay. Kasama ang kanyang mga anak at asawa.